Alam niyo po, napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong umaga. As we enter a new month, pag-usapan po natin, greater faith, mga kapatid. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, greater faith. Ayan. Pero bago po natin, mga kapatid, pag-usapan, yung mga moving mountains na yan, no? Linawin po muna natin. Linawin natin kung anong klase ng faith ang sinasabi at hinihingi ni Jesus, no? Sa verse na binasa po natin kanina. No, taas po yung kamay ng mga nangangailangan ng greater faith. Amen. Ako, parang kukonte. Ulit, taas ang kamay ng nangangailangan ng greater faith. Amen. Alam niyo po mga kapatid, kung may mga pagkakataon sa buhay mo, no, na nasabi mo yung kailangan mo ito, yung greater faith, o kung ngayong araw, no, kailangan mo to, hindi ka nag-iisa. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi ka nag-iisa. Damay-damay na to. Okay po? No, kailangan natin ng greater faith. Amen? And back in the days when Jesus was on His bodily form, no, nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus dito sa lupa, ang mga disciples niya mismo ay nagsabi sa kanya ng ganito. No? In Luke 17:5, sabi ng mga disciples sa kanya, Lord, increase our faith. No, dagdagan mo. Sino po dito yung pag kumakain ng mang inasal, tapos nagpa-extra rice, sasabihin mo dun sa nagsaserve, Kuya, pakidagdagan. Hindi na pala nagra-rice. Sige, no? Pero alam niyo yung mga disciple, yun yung hiningi nila kay Lord, no? Lord, increase our faith. No, may mga sitwasyon sa buhay na pakiramdam mo, mas malaki ang problema. Tama ba? Parang mas malaki yung problema kaysa dun sa kaya mo napasanin, 'di ba, Lord? Parang hindi equal. 'Di po ba? Kapag hindi malinaw, no, may mga pagkakataon na kailangan mo ng himala ng kagalingan, no, kasi may karamdaman. Ngayon po, may pag-pray natin yung mga, at ang bawat isa, no, kasi talagang may mga sipon, ayan, may mga nagka-dengue, pero we are covered by the blood of Jesus. Amen? Okay? So ano pa yung mga sitwasyon na kailangan natin ng pananampalataya, mga kapatid? Kapag hindi malinaw at walang kasiguruhan yung direksyon na iyong tinatahak, no, may mga desisyon ka na kailangan mong gawin, 'di ba? May mga kailangan kang pasukin, you need faith. At kapag paulit-ulit na nasusubok ang iyong pananampalataya, parang masasabi mo talaga, no, Lord, increase. I need more. Okay? Kapag ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay may kaakibat na pag-give up ng isang bagay na napakahalaga sa'yo, mga kabataan, no, pag may sinabi talaga si Lord sa'yo, focus ka sa pag-aaral mo, anak. May kailangan kang bitawan, Lord. Sasabihin mo talaga, Lord, increase my faith. Di po ba? Yung bang pag sinusubok ang pasensya mo, mga nanay, tatay, may maliliit na anak, at kahit malalaki na, talaga namang mas malaki rin ang pagsubok sa pasensya. Tama po ba? No, talagang mapapadasal ka na lang, Lord, increase my faith. Di po ba? But increased faith or greater faith, ano po ba ang ibig sabihin talaga nito, mga kapatid? Ano ang kailangan po nating malaman tungkol dito? At paano ba nagkakaroon nito? Di po ba? Ito ang ating pong pag-uusapan sa mensaheng ito, and let's talk about greater faith. The greater faith we need. No, si Pablo po ay nagtalakay sa church sa Thessalonica about faith, at ganito po ang kanyang sinabi. In 2 Thessalonians chapter 1 verse 3 to 4, ang sabi niya dito, mga kapatid, tama lamang na kami laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, sapagkat patuloy na lumalago ang inyong pananampalataya kay Kristo, at lalong nagiging maalab ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Kaya nga, ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa gitna ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Mga kapatid, meron pong dalawang katotohanan tungkol sa faith na nakapaloob po dito sa atin pong binasang text. No? Number one is that faith can grow. Sabihin nga po natin, faith can grow. Ibig sabihin, pwede daw po pala itong lumago. Faith can be greater. Okay? Pero ang faith natin ay hindi lang tungkol sa pananalig kay Lord for greater blessings. Hello? No, in this case, ang sinasabi po ni Paul na ang pananampalataya ay lumalago sa mga pagkakataon na kailangan po nating i-exercise ito. O sa paraan ng perseverance. Alam nyo, pati pala ang pananampalataya na i-exercise din.
Hello, sino po dito yung pagpasok ng January, isa sa mga, anong tawag doon, New Year's resolution mo ay to stay fit? Ay, wala. Okay, sige po. Wag na nating pag-usapan. Hindi, pero ang point ko lang, mga kapatid, kung kaano pala natin gustong maging malusog ang ating mga katawan, no, katawang lupa, ganun din ang ating pananampalataya, mga kapatid. Pwede rin pala natin siyang palaguin. Pwede rin pala natin siyang i-exercise. Sa papaanong paraan, mga kapatid? Pagtitiis, perseverance. Kailan po nangyayari yon? Kapag may mga kahirapan. Pag meron kang pag-uusig, meron kang persecution na pinagdaraanan. At sa mga sitwasyon na china-challenge ng tao o ng pangyayari, ang ating kakayahang tumugon ng tama, ng naaayon sa will ni Lord. Kasi ang totoo, may paraan naman tayo ng pagtugon sa bawat sitwasyon. Amen? Ay, pastora, kung ako lang, talagang sasagutin ko talaga yan. Di po ba? Pero ang sinasabi po sa atin dito, sa paraan na nakaayon sa kalooban ng Panginoon. At doon daw sa mga pagkakataong yun, mga kapatid, nasusubok at umaangat, nag-grow. Di ba, lumalago yung pananampalataya natin. Kasi ang totoo, Lord, patience. Di po ba? Lord, increase my faith. Di po ba? Pag gustong-gusto mo nang ilabas yung ikaw. Lord, increase my faith para ikaw ang makita, hindi ako. Amen? At ito po yung tinatawag nating mga faith-stretching situation. Sabihin, yes, given, may pananampalataya ka naman eh. Pero may mga sitwasyon talaga na dadating sa buhay mo, is-stretch. Para alam niyo po yung laste, talagang hihilahin hanggang mabanat. No? Lord, patience, patience. Po ba? That faith can grow. And then number 2, faith grows in tough times. Totoo po ba na lahat naman ng sitwasyon ay pwedeng maging exercise ng faith. Amen? Pero, iba ang exercise ng faith kapag dumadaan ka sa pagsubok. Hello? Because faith grows in tough times. Greater faith is formed not just by believing God for greater things, but for trusting God in all things. All things, mga kapatid. Faith in greater things must be balanced with faith in tough times, no? Kailangan po natin to pareho. Tignan po natin yung difference. Alam niyo mga kapatid, meron pong mga tao na ang paniniwala kay Lord ay nakafocus lamang sa greater things or sa great things. Di ba po? Pero hindi talaga siya nagtitiwala sa Kanya. Lalo na kapag naging mahirap at challenging na ang sitwasyon. No, may pananampalataya ka, naniniwala ka, God will give you great things. Kaya lang, ang pananampalataya mo pala ay nandun sa great things na kayang ibigay ng Lord sa'yo. Hello? Di ba may pinagpe-pray ka, matindi, malaki. Lord, I have faith in you na ibibigay mo sa akin to. Pero may mga tao rin, mga kapatid, na nagtitiwala kay Lord sa mahihirap na sitwasyon, pero hindi naman naniniwala para sa greater blessings. Nakita niyo po yung difference, mga kapatid. Alam niyo po, ang goal ng faith natin is, ang goal ng faith nila, yung naniniwala lang sila kay Lord or they trust the Lord. Pero hindi sila naniniwala na may great things that could happen in their life. Parang ang mental mindset nila is just to survive yung hirap ng buhay. Lord, eto talaga yung pinagdadaanan, mahirap talaga. Basta magtitiwala ako sa'yo. Yung alam mo yung nagtiwala ka naman kay Lord talaga. Yes, pero nakalimutan mo na may kayang gawin ang Diyos doon sa sitwasyon mo. Amen? Nakita niyo po yung comparison. Kanina, yung nagtitiwala na may gagawin si Lord sa sitwasyon mo and you are anticipating for great things. Amen? Pero yung kabila naman, gusto mo na lang ma-survive yung sitwasyon, kaya nagtiwala ka sa Panginoon, Lord, sige po. Ang sinasabi po sa atin dito, dapat balance. We have faith in God and we have faith in what God can do in our situation. Amen? Because may mga types of faith, mga kapatid, na the Bible shows one faith operating in different ways, mga kapatid. Different ways, different contexts and functions. Makita po natin, no? Meron po tayong tinatawag na saving faith. Ano po yung saving faith, mga kapatid? It is faith into or unto salvation. Yung entry point. No, naniniwala po tayo na ang kaligtasan, mga kapatid, ay grasya ng Panginoon. Amen. Pero through faith, mga kapatid, faith unto salvation, saved by grace through faith. Yun po yung tinatawag na saving faith. Meron din pong tinatawag na measure of faith.
No, hindi po tayo tinatakalan. No, parang sa mga inasal, 1 cup. No, hindi po tinatakal yung pananampalataya. Ano po yung measure of faith? Mga kapatid, this is faith distributed and exercised in daily life. Ito po yung sinasabi natin kanina. Pag ina-apply mo na yung pananampalataya mo sa araw-araw na buhay mo. Amen? Ang dali pong i-claim that, Lord, I trust you, I have faith in you. Pero pag may mga sitwasyon na sa buhay mo, araw-araw, how do you measure faith? How do you apply faith? Amen? And then meron din po tayong tinatawag na gift of faith or faith sovereignly intensified by the Spirit for a specific moment. Mga kapatid, same faith, pero different operations, different context or manifestations, mga kapatid. Iba't ibang klase ng classification sa Bible. The saving faith is faith unto salvation. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sabi po dito, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Mga kapatid, ito po yung sinasabi natin kanina, that when we accept the Lord as our personal Lord and Savior, through our faith in what He has done on the cross, that is the saving faith that we have in Jesus. And then the gift of faith, sa 1 Corinthians 12, 7 to 9, pwede po bang kayo ang magbasa? Sige po, sabay-sabay po nating basahin. Now to each to another a message of knowledge by means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit. Mga kapatid, the gift of faith is a Spirit-given or momentary intensification of faith. Ano po ito? It's not ordinary saving faith, mga kapatid, but a supernatural confidence that God imparts para sa isang specific na sitwasyon sa buhay natin. It is a divine assignment, mga kapatid. Ito yung faith na nag-e-enable sa isang mananampalataya na meron siyang extraordinary assurance sa Panginoon na kapag meron kang mga sitwasyon na parang imposible, ito po yun. Ito yung faith na kailangan natin. And then number 3, the measure of faith. Romans 12:3 sabi po dito, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Mga kapatid, ito namang klase ng faith na ito, it shapes how we see ourselves. No? Kung paano natin nakikita ang sarili natin, our calling, our function in the body of Christ. And it grows as it is used in obedience. Obedience, mga kapatid, pagsunod and service. Paglilingkod, aligning our mindset with God's grace and purpose. No, mga kapatid, so meron kang faith, mga kapatid. At kaloob yan ni Lord sa bawat sumasampalataya. At alam niyo po ba, sa Bible, merong mga hindi mananampalataya, no? Technically, hindi mananampalataya, pero alam niyo, may faith. Sabi mo sa katabi mo, tingnan mo yung katabi mo, kapatid, parang daig ka pa. Di ba? Hindi mananampalataya. Ikaw, kapatid, mananampalataya ka, tinanggap mo si Christ as your Lord and Savior. Amen? No, tignan po natin, ano po yung example na sinasabi ng Bible? Naalala niyo po yung story ng Roman centurion? Amen? No, sabi niya kay Lord, hindi mo na kailangang pumunta sa bahay ko para ipag-pray ang aking alipin. Sabihin mo lang na siya ay magaling na. At naniniwala akong siya ay gagaling. Mga kapatid, alam niyo po, grabe, no? Si Lord napabilib nung centurion dahil dito sabi ni Lord sa Matthew 8:10, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. Ang tindi, no? Grabe, mga kapatid, technically, hindi naman siya believer, hindi naman siya, mananampalataya, pero grabe mag-exercise ng faith. Lord, pag sinabi mong magaling, naniniwala ako. Di ba? Ano yung katabi mo? Mukha bang centurion? Hindi, okay? No, mga kapatid, lalo na tayo. Centurion daw, okay? Lalo na tayo na tumanggap sa Panginoong Jesus, amen? No, mas lalo dapat, sino pa? Yung Canaanite woman.
Lumapit siya kay Jesus, sabi niya, alam nyo, hindi siya Hudyo, okay? Hindi rin siya religious insider, mga kapatid. Kumbaga, outsider siya. Pero isa siyang ina na desperado sa sitwasyon ng anak niya. Amen? No, na pinahihirapan ng demonyo, paulit-ulit siyang humihingi ng tulong kay Jesus. Alam niyo po nung una, ang sabi sa kanya, parang hindi siya pinapansin ni Jesus, no? Pero hindi siya umalis, mga kapatid. And then nung parang na-reject pa rin siya, no? Sabi ni Lord sa kanya, ang mission ko ay para sa Israel, hindi sa mga aso. Ang tindi naman, no? Pero ito, mga kapatid, tingnan nyo, sa kabila nung sinabi sa kanya, hindi pa rin siya umatras. Alam niyo po kung anong sagot nung babae? Yes, Lord. Kahit ang mga aso, nakakakain ng mumu na nahuhulog sa mesa. Grabe, no? Ang tindi. At alam niyo po, once again, napahanga na naman ng Panginoong Jesus. In Matthew 15:28, then Jesus said to her, "Woman, you have great faith. Your request is granted." Sino po yung may mga request kay Lord? Taas ang kamay. Amen? Ako lang yata. Di ba lahat tayo may request kay Lord eh. Ano ang susi? Sabihin mo sa kapatid mo, faith. Faith, mga kapatid. So kung nakakita si Lord ng pananampalataya, no, technically, no, hindi sa believer, diyan pa kaya sa katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo, matindi yan. Ayan, di ba? Yung katabi mo, tatahi-tahimik yan, pero may pananampalataya yan. Amen? Kaya lang, baka iba-iba ang sukat ng pananampalataya, mga kapatid. Ngayon, nasa atin na kung paano natin po ito gagamitin, palalakasin, at palalaguin. Now, since ang atin pong text ay gumamit ng mustard seed, mga kapatid, hanguin po natin ang 3 prinsipyo mula dito sa usapin ng greater faith, mga kapatid. 3 prinsipyo lang, mabilis lang po ito. Kapit po kayo sa upuan nyo. Number 1, the first mustard seed principle is that little is much when God is in it. Little is much, mga kapatid. Lahat tayo dumadaan sa mga panahon na kailangan natin ng greater faith. Amen? May mga pagkakataon na nakikipaglaban tayo sa doubt or sa lack of faith, no? Pero tinuturuan tayo ng Bible, mga kapatid, kung paano tayo mag-build ng greater faith. And as we have mentioned earlier, ang pangangailangang ito ay matitrace natin sa panahon ng mga unang disciples, mga kapatid. Nag-request sila kay Lord to increase their faith. And then sabi ni Lord sa kanila, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it would obey you. Nakakita na po ba kayo ng buto ng mustasa? No, parang napakaliit po pala talaga, talagang halos hindi mo na siya makikita, napakaliit. At nakita niyo po kung saan inahalin tulad ng Panginoon yung pananampalatayang kailangan natin. Hindi daw po sa malaking bato, no? Hindi po sa size ng diamante. Alam niyo po, sa size ng mustard seed, mga kapatid. The context of Luke 17:5-7, mga kapatid. In Luke 17, nagtuturo si Lord tungkol sa forgiveness, no? Humility at responsibility bilang mga tagasunod niya. Sinabi niya na huwag maging dahilan ng pagkakasala ng iba at kapag may nagkasala sa iyo, patawarin mo. Kahit paulit-ulit. Paulit-ulit? Paulit-ulit? Opo, paulit-ulit daw. Sabi ni Lord, patawarin mo ng paulit-ulit. Doon nahirapan ng mga alagad, no? Para sa kanila, hindi madali. Buti na lang sa mga taga-GLCM, madali lang magpatawad. Ay, ayun. Amen. No? Pero ang totoo, mga kapatid, hindi talaga madali. Amen. Minsan nga, depende pa kung ano yung nagawa sa'yo eh. Hindi po ba? Sana hindi mo naiintindihan. Yung bang parang kahit tapos na yung conversation nyo, yung pagtatalo nyo, parang nandun pa rin sa tenga mo yung mga sinabing salita. No, na parang kahit maalimpungatan ka, maaalala mo. Sakit no na, ang tindi. Pero kaya, alam niyo po, hindi talaga madali. Kaya po yung mga alagad, sabi nila, hindi madali. Parang sinabi nila, Lord, kailangan namin ng mas malaking faith para magawa namin yung sinasabi mo, yung tinuturo mo sa amin. Okay, pero hindi sinabi ni Lord na, sige, dagdagan ko faith mo. Kailangan mo, magkano faith mo? 5,000. Parang, with jacket. Diba?
Hindi sinabi ni Lord na, sige akin na anak, kailangan mo ng pananampalataya, dagdagan natin yan. Pero anong sinagot sa kanila ni Lord? Ang sabi, kung may faith kayo na kahit singliit lang ng mustasa, ng buto ng mustasa, sapat na yon para gawin ang imposible. Mga kapatid, ano ang point? Hindi amount ng faith ang problema. Sabihin sa katabi mo, hindi yung amount. Kung hindi, kanino ito nakatuon? At kung ito ba ay isinasabuhay? Hello? Hindi usapin kung gaano kaliit o gaano kalaki ang faith mo. Ang tanong, kanino ba naka-anchor ang faith mo? Paano mo ba sinasabuhay yung sinasabi mong pananampalataya mo? Kasi ang sabi ni Lord, hindi issue to, anak, kung madami o konti. Ang issue na kanino ba yung pananampalataya mo? And by the way, mga kapatid, pinapakita po sa atin dito. No? In other words, mga kapatid, ang context po nitong binasa natin na Luke 17:5-6, hindi to tungkol sa matinding himala, kundi tungkol sa araw-araw na pagsunod. Minsan ang totoong faith, or yung faith natin, hindi naman nasusukat sa malalaking bagay. Nasusukat sa maliliit na bagay, sa araw-araw na pagsunod at pagpili sa kalooban ng Panginoon. Nagtalo kayong mag-asawa kagabi, 'di ba? Natulog kayo na may sama ng loob. Paggising mo sa umaga, paano mo i-exercise yung faith mo? Pagtitimpla mo pa rin ba ng kape yan? Opo, pastora, pero yung black, walang sugar, walang cream. Maramdaman niya yung pait talaga. 'Di ba? Ganun ba? 'Di ba sometimes faith is not exercised in the big things. It's in the small things, in the small details of our obedience and service to God. And by the way, mga kapatid, pinapakita sa atin dito na ang forgiveness ay faith problem. Hello? Kasi yun yung tinuturo ng Panginoon sa kanila eh. Magpatawad kayo, sabi, paulit-ulit. Di ba? Lord, ang hirap. No? Kaya sabi niya, increase my faith, Lord. Kaya pala mga kapatid, ang unforgiveness ay faith problem. Kapag hindi ka makapagpatawad, ay kapatid, hindi pala ito usapin ng kung ano man. Usapin pala ito ng pananampalataya mo. Hello? Kadalasan, dahil gusto nating pagbayarin ang nakasakit sa atin, no, imbis na magtiwala kay Lord na, ay, bahala si Lord sa kanya. Di ba? Bahala si Lord mag-deal sa kanya. Bahala si Lord mangusap sa kanya. No? Imbis na ipasa kamay natin sa timing ng Lord, sa wisdom ng Lord, ilalagay talaga natin sa kamay natin yan. Brilyante ng tubig. Naging engkantadya na mga kapatid. No? Talagang gagawa ka ng sarili mong paraan. Ay, Lord, hindi, para eye for an eye, tooth for a tooth. Di ba? Talagang hindi ka papayag. No? Pero kaya sabi dito, yung unforgiveness is a matter of faith eh. Kasi ipagkakatiwala mo talaga siya sa Lord. Lord, ano yung timing mo? Lord, ano yung paraan mo? Lord, paano ba dapat? Di po ba, maibigay ko lang na example ng mabilis lang. Nung isang araw po, napalo ko yung dalawang anak namin. Ay, bali ba, syempre, dalawa, parehas bata. Nakita ko po, parehas wasak yung laruan ng isa't isa. No? So, yung pala, tinanong ko, ano nangyari? Si kuya yung tinanong ko kasi siya yung medyo matanda, nakapag-explain. Si Ellie po, inapakan po yung toy na regalo po sa akin na sira. Ba't ito naman? Ba't sira din tong toy naman ni Ellie? Para parehas po kaming may sira yung toy, sinira ko din yung toy niya. Okay, sige. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalma. No, mga kapatid, no? Hindi naman ako nagalit dahil nasira yung laruan eh. Nagalit ako dun sa sinabi ng anak kong malaki na kaya niya sinira yung laruan ng kapatid niya. Alam niyo yung para makagante. Hindi niya sinabi yung salitang gante. Pero yun eh. Hindi po ba? Ay, makaisa. Parehas kaming sira. Sira laruan ko, sira din sa'yo. Okay, sige. Sirain na natin talaga lahat yan. Mga kapatid, nakita niyo po, na kapag inilagay natin sa sarili nating pag-iisip, sarili nating paraan, kung paano i-handle yung mga bagay, anong nangyayari? Parehas sira. Nabuo ba? Hindi. May naibalik ba? Wala. Parehas na sira. Bakit? Kasi hindi paraan ng Diyos eh. Amen? Makaganti lang. No, kaya tinuturuan, yung mga alagad, tinuruan talaga sila ni Jesus tungkol sa mustard seed principle. Sinabi po ni Jesus sa kanila, alam niyo po, kailangan talaga ng faith na kagaya ng mustard seed.
Hindi niya na masyadong pinaliwanag, pero may dalawang account na nagturo siya tungkol sa mustard seed. No, ang una po ay sa Matthew 17, sabi po ni Lord, alam niyo po, yung pagbaba niya ng bundok, hinarap siya ng isang lalaki na ang anak ay demon-possessed. Hindi ito mapalayas ng disciples, kaya si Jesus ang nagpalayas dito. At pagkatapos, nilapitan siya ng kanyang mga alagad in private at tinanong, why couldn't we drive it out? No, para bang kailangan si Jesus pa talaga yung magpunta doon. Alam niyo po 'yon? No, pero in Matthew 17:20 ang sabi ni Lord, because you have so little faith. Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Alam niyo mga kapatid, take note, hindi niya sinabi na kailangan mo ng great faith. Ang sinabi niya, kahit little faith lang. Di po ba? Kaya nitong gumawa ng great things. Ito ang mustard seed principle, mga kapatid. Little is much when God is in it. Hindi kailangan ng malaking pananampalataya. Ang kailangan, nananampalataya tayo sa Panginoon at sa kaya niyang gawin sa buhay natin. Amen. Ang tanging nakikita nito ay ang size ng Diyos, hindi yung sitwasyon. Naniniwala ito na walang mahirap para sa Kanya. May mustard seed faith ka kapag sa halip na sabihin mo kay Lord kung gaano kalaki ang mountain mo, ay ang mountain mo ang iyong kinakausap at sinasabi dito kung gaano kalaki ang Diyos mo. Amen? Ang mustard seed principle, mga kapatid, hindi mo sasabihin, Lord, ito po yung problema namin. Ang tindi talaga, Lord. Paano ba namin to gagawin? Paano ba namin to susolusyonan, Lord? Ang mustard seed principle, mga kapatid. Hoy, ikaw, problema ka lang. Malaki ang Diyos ko. At kayang-kaya kang patumbahin nun. Amen? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Yan mga kapatid, great things. Ano po yung mga great things ng buhay? Challenges, barriers, pinag-usapan po natin noong nakaraan. Struggles, trials. They become small when we put them in the hands of God. Bakit? Ang kamay ng Panginoon na lumikha ng lahat. Gasino lang ba tayo sa kamay ng Panginoon, di ba? Eh, yung problema mo pa kaya. So, pag nilagay mo yan sa kamay ng Lord, lumiliit. Baka nga mawala pa siya. Microscopic na siya, no, ate? No, illustration, mga kapatid. Ang 5,000 ng mga tao, lalaki, bukod pa yung mga babae at bata, ay tila isang malaking bundok na problema para sa mga disciples. If we remember the feeding of the 5,000. Lalo na nang sabihin ni Lord sa kanila na, kayo ang magpapakain sa kanila. So, binigyan sila ng task. Di po ba? At so naisip nilang lahat, no, nag-isip sila ng dahilan, Lord, pauwi na lang, 'di ba? Kanya-kanyang uwi na lang kayo, kain kayo sa bahay niyo, tapos balik na lang kayo. Parang gano'n yung naisip nila, no? So, ang sabi nila, Lord, 150 to 200,000 ang kailangan para mapakain sila. So, saan tayo kukuha nito, no? Plus yung proseso pa para ma-provide yung mga kailangan na pagkain. So, imposible talaga. Ano yung nakita ng mga disciples? Yung impossibility, no, yung laki ng task. No, sabi ni Lord, ano bang meron kayo dyan? Sabi nila, 5 tinapay at 2 isda. Akin na, sabi ni Lord, no. Hinawakan ng tinapay at isda, nagpasalamat sa Ama, then binalik sa mga alagad. Okay, i-distribute nyo. Nakita nyo po? Alam na ninyo yung nangyari. Alam na natin yung story. At sa huli, alam nyo po ba, di ba, meron pa silang, balutin mo ako. May Sharon kasi. Di ba, yung problema nila, paano pakakainin yung 5,000, tapos sa dulo, no, talagang, may Sharon pa. Di po ba? Hindi na nagkulang, sumobra-sobra pa. Amen? That's the mustard seed principle. Anything small can be great, can be more, and plenty in the hands of God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, ilagay mo na yan sa kamay ni Lord. Amen? Number two, mustard seed principle, do not despise small beginnings. Ano po yung despise? Okay? Ang ikalawang account ay sa Matthew 13, no? 31 to 32. He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Though it is the smallest of
all your seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds of the air come and perch in its branches. Mga kapatid, ang mustard seed ay maliit. Sabi nga po natin kanina, di ba? Pero kapag tinanim mo ito sa lupa, wala kang makikitang agarang pagbabago. Kasi nga, ang liit eh. Tapos, binaon mo pa siya sa lupa, eh, di, humalo na yun doon, di ba? Di mo talaga mapapansin yan. Pero mga kapatid, habang ang binhi ay nasa lupa, may buhay na gumagalaw. Unti-unti itong umuusbong, lumalalim ang ugat, at lumalakas ang tangkay. At hindi mo namamalayan, ang dating maliit na binhi ay nagiging pinakamalaki sa mga halaman sa taniman. Hindi lang ito basta lumaki, mga kapatid. Naging lugar din na pahingahan at tirahan ng mga ibon. Mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay gaya nito, sabi ni Lord. Hindi nagsisimula sa malaki at enggrande. Nagsisimula ito saan? Sa isang sanggol sa sabsaban. Isang carpenter mula sa Nazareth. 12 ordinaryong alagad. Pero dahil ang Diyos, ang buhay na nasa loob, tuloy-tuloy ang paglago hanggang ngayon sa ating panahon. Ano po ang application nito, mga kapatid? Kapag po ang maliit na pananampalataya ay isinasabuhay natin, kapag ang simpleng pagsunod ay inuulit natin araw-araw, kapag ang salita ng Diyos ay itinatanim natin sa ating puso at habang lumalago ito, hindi lang ikaw ang nakikinabang. Tulad ng mustard seed, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay nagiging kanlungan, no? Lilim at pahingahan ng mga taong naghahanap ng kapahingahan sa kanilang kaluluwa. Sa madaling salita, ang maliit na simula ay hindi sukatan ng malaking resulta. Kapag ang Diyos ang pinagmulan, ang paglago ay hindi mapipigilan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Alam mo, may mustard seed yan sa loob. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin bilang Diyos sa tagapagligtas, merong naitanim sa ating mga puso, sa ating mga buhay. At kahit pa, marami kang persecution na pagdaanan. Yan ba yung Christian? Yan ba yung church pa? Hindi mabago yung pananalita? Hindi mabago yung lifestyle? Alam mo, hayaan mo lang sila. Why? Kasi si Lord ang buhay na tinanggap natin, ang buhay at buhay sa loob ng puso natin na bumabago sa ating pagkatao. Amen? Hindi man laging makita agad, right away, sa panlabas. Pero ang totoo, may ginagawa sa'yo si Lord sa loob. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Sabi nga ng Milo, di ba? Gamitin ko lang yung tagline ng Milo. Great things start from small beginnings. Walang malaki na nagsimula ng malaki kaagad. Lahat ng malaki nagsimula sa maliit. At ang example nito, mga kapatid, 15 years ago, ang GLCM Church ay nagsimula lamang sa isang pangitain noon ay pinagkatiwala po sa ating pastor sa ilang tao at sa maliit na inuupahang lugar. But over the years, unti-unti itong lumalaki at hanggang ngayon ay patuloy pang pinalalago ng Lord ang gawain. Palaki ng palaki ang bilang ng mga taong naliligtas at nadidisciple. Parami ng parami ang natitrain sa paglilingkod at palawak ng palawak ang mga lugar na nararating nito. At hanggang ngayon, nasa proseso pa rin tayo ng paglago. Amen? Because growing never stops. Amen? As long as there is life, there is growth. Amen? Ang GLCM bilang isang local kingdom of God ay nagsimula sa maliit na binhi. Pero dahil ang Diyos ang nagpalago, nagiging malaking pagpapala sa marami. Pwede ba natin palapakan ng Lord sa ating pong iglesia? No, sabihin mo nga sa katabi mo, do not despise small beginnings. And then number 3, mga kapatid, third mustard seed principle is that everyone has a potential for greatness. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Grabe, malaki ang potential niyan. Di ba? Amen. Because why? Lahat tayo may potential for greatness. Isa sa mga lesson sa kingdom of God ay ito, mga kapatid. May potential ang bawat isa sa atin for greatness. Bawat isa sa atin ay may seed of faith na naninirahan sa loob natin. Amen? Sabi nga sa Luke 17, verse 20 to 21,
And when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation, neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. Grabe mga kapatid, within you, within us. Pero clarification lang mga kapatid, no? Hindi po ito New Age teaching na tayo ay mga gods, no? Tao ka. Sabi mo sa katabi mo, tao ka. No, iisa lang ang Diyos, isa lang si Lord, di po ba? Pero siya ay naninirahan sa lahat ng mga nag-alay ng kanilang puso at buhay sa Kanya. Amen? And this is the truth about you, that once you are in Christ, you have the potential to become everything God desires you to be. Once you are in Christ, you carry the potential to become all that God has called you to be. Because we are in Christ, nothing God intends for your life is out of reach. In Christ, you are not limited by who you are now because you have the potential to become everything God wants us to become. In Christ, may privilege tayo na mag-tap sa pinakamalaking resource sa lahat, and that is the power of God. Huwag mong tignan kung ano yung kaya mong gawin. Tignan mo kung ano yung kayang gawin ni Lord sa'yo at sa pamamagitan mo. Amen? Pero ang importante mga kapatid, kailangan muna nating maintindihan who we are in Christ and who is Christ in us. Kasi pag hindi po malinaw yon, kung sino tayo sa Panginoon at kung sino ang Panginoon na nasa atin, talagang ang problema laging malaki. 'Di ba? Natutunan po natin yan doon sa ating topic na barriers, no? Talagang para bang feeling mo lagi kang dead end. No, pag hindi mo naunawaan kung sino ka kay Kristo at kung sino yung Kristo na tinanggap mo sa buhay mo. So, kailangan muna nating maintindihan yon. Napaka-importante na makita natin kung ano yung kayang gawin ni God sa buhay natin at sa pamamagitan ng buhay natin. Ang tanong, gusto mo bang makakita ng growth sa buhay mo? Tanungin mo katabi mo, gusto mo ba ng growth? Na gusto mo bang ma-realize yung full potential mo kay Christ, kapatid? Di ba naniniwala ako na lahat tayo gusto natin ang magtagumpay sa buhay? Amen? Sino ba ang gusto maging talunan? Wala. Di ba kaya nga namatay si Jesus sa cross and rose from the dead, no, hindi para mabuhay tayo ng talunan. Naniniwala ako na lahat tayo gusto natin ng tagumpay. Gusto natin na makita na nagtatagumpay ang mga anak natin. Hello, mga nanay, mga tatay, no? Gusto natin makita na nagtatagumpay ang mga asawa natin. Mga misis, the success of your husband is the success of your family. So pray for your husbands and pray for those who want husbands. Okay. No, gusto rin natin, no, na makita ang tagumpay ng church natin. Amen? No, sa pagtupad sa calling, may calling tayo mga kapatid. At sa pag-abot nito sa pamamagitan ng mabuting balita. No, gusto nating maging bahagi ng great works na ginagawa ni Lord through GLCM. Gusto nating mabuhay ng may kabuluhan, na ang buhay natin ay nagagamit sa mga gawain na may eternal value. So sa ganitong context ng pamumuhay, there is no reason para mag-settle tayo, mga kapatid. Desire all the more for greatness. Habang pinagkakaloboan ka ni Lord ng buhay, alam mo, bawat gising mo, you have the potential to be great than who you are before or yesterday. Kailangan nating ma-realize na parang mustard seed tayo, mga kapatid. Insignificant sa sarili natin, napakaliit, halos hindi makita, pero may potential for greatness. Baka meron sa inyo na nagsasabi, ang totoo, gusto ko talagang gumawa ng isang bagay na significant for God. Pero feeling ko, hindi ko kaya, wala akong gift, wala akong sapat na kaalaman, talent, or resources. Listen to this. That is the very point of the mustard seed, kapatid. Hindi natin kailangan magkaroon ng sobrang lakas, ng sobrang galing, ng sobrang wisdom. Ang kailangan lang natin ay faith sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan natin because it is not us. It is not what we can do. But it is about God and about what God can do in us and through us. Kaya naglagay si Lord sa bawat tao ng masigit pa kaysa sa kaya nating isipin. No? In Ephesians 3, inilagay niya sa buhay natin ang kanyang anak.
At ang Holy Spirit na may taglay ng kapangyarihan. It is not I, it is Him. It is not you, it is Him. It is not us, it is Him and Him alone. And in conclusion, mga kapatid, greater faith, maaaring nasa sitwasyon ka na sinasabi mong, Lord, I don't understand. Pero pwedeng magsalita si Lord sa'yo at bigyan ka niya ng great faith na masasabi, Lord, I trust you even though I don't understand. Lord, hindi ko naiintindihan yung sitwasyon. Lord, ba't parang ang labo? Pero bibigyan ka ng pananampalataya ni Lord na kahit hindi mo naiintindihan, but I trust you and I have faith in you. I have faith in you and I have faith in what you can do in my life, in my situation. Maraming nasa sitwasyon ka na parang nakalubog ka sa gitna ng lawa at halos malulunod ka na. Sabihin mo kay Lord, Lord, help me. At pwedeng magsalita si Lord sa buhay mo, come. Come. At sapat na yon for you to have faith to walk on water. Maaring may pagbabago kang nais makita sa sitwasyon ng family mo o mahal mo sa buhay, pero sa tingin mo, imposible. Pero ang word sa'yo ni Lord, everything is possible for Him who believes. May mga panahon talaga na darating na sasabihin mo kay Lord, Lord, I believe you, pero hindi ko maintindihan yung sitwasyon. Lord, increase my faith. But greater faith requires greater move on our part. Sa mga pagkakataong ito na kailangan mo ng great faith, ano ang kailangan mong gawin? Expose yourself to God's Word. Paano? Devotion, readings, life group, makinig sa mensahe kagaya nito. Kailangan mo ng word mula kay Lord na magbibuild ng greater faith sa puso mo. Because in Romans 10:17 it says, faith comes from the hearing. From hearing the message, mga kapatid. And the message is heard through the word about Christ. Paano mag-i-increase ng faith? Babad sa salita ng Diyos. Pray in the Spirit. This will build great faith in you because when you do, ang Holy Spirit ang tutulong sa'yo. Romans 8:26, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Ano pa? We need to seek counsel, mga kapatid. Lumapit ka sa mga tao na may evidence ng fruitfulness sa pananampalataya at spirit-led ang pamumuhay. Ang mga counsel nila ay maaaring maging guide mo. Mga kapatid, hindi mo kailangan magsimula ng malaki. Sapagkat ginagamit ni Lord, even small things. Para kang mustard seed. Kung paanong nakalak sa loob ang seed na iyon ng potential for greatness, ganun din, nasa loob mo ang potential para ma-fulfill ang plano ng Diyos sa buhay mo. At kung gusto mong ma-achieve ang greater things sa buhay mo, hindi mo kailangan ng greater faith. Hindi mo kailangan ng greater faith in yourself. Ang kailangan mo, greater faith in God. Sabi nga natin kanina, it's not the amount of our faith, but to whom we anchor our faith. And we anchor our faith to no less than Jesus. Pwede po ba tayong tumayo? Ngayong umaga, mga kapatid, hindi lang ito basta message po na narinig po natin. This is actually an invitation. Ito ay paanyaya ng Diyos para tumugon tayo. May ilan po sa atin dito na, alam mo yon, tahimik lang, pero sa loob-loob mo, sinasabi mo, Lord, kailangan ko to. Lord, kailangan ko talaga ng greater faith sa sitwasyon ko. Lord, kailangan ko ng greater faith sa relasyon naming mag-asawa. Lord, kailangan ko ng greater faith sa relasyon naming mag-ina, mag-ama, naming magkapatid. Lord, kailangan ko ng greater faith sa pag-aaral ko. Lord, kailangan ko ng greater faith sa sitwasyon ko sa trabaho. Lord, kailangan ko ng greater faith sa pagpapalaki ng maayos sa mga anak ko. Lord, kailangan ko ng greater faith kasi meron akong desisyon na kailangan gawin. Lord, kailangan ko ng greater faith hindi para magpasikat, hindi para magmukhang strong, kung hindi para makasunod. Pero para makapagpatawad, Panginoon, para makapagtiwala, para makapagpatuloy ako, Lord.
kapatid, kung ikaw ito, na nangangailangan ng greater faith para makapagpatawad. Greater faith para makasunod. Greater faith para magtiwala ulit, para makabangon sa sitwasyon mo. Greater faith para magsimula ka ulit kahit maliit. The invitation now is, just come to Jesus. Build your life upon His words. Build your life upon Jesus. Hindi dahil strong ka, kung hindi dahil umaasa ka sa Kanya. It's not about our faith. It's about God, to whom we anchor our faith, and we build our life upon Him. You will face to cry.